terms of extended team fights, medyo lalamang nga actually ang ano dito eh. Lalamang ang Echo, especially during Lord Dances. Kasi yung Lancelot, hindi to tulad ng mga Akai Fredry na pwede mong i-focus down sa Lord. Bigla mo makikita to, sisilip, totono sa sarere-train yung Lord. At saka, isa rin sa mga parang, siguro, kaya naisip ng Smart Omega na unahin na natin itong Valentina. Bukod sa napakataas din ng pick rate nito, makakatulong siya pagdating sa setup, no? Pwede niyang kunin yung, yung ultimate ni JP para makapagbigay din ng isolation para sa kanila. Pero ngayon, excited na ako sa game number 2 na to, ha? Oh, to add to your point, gentlemen, parang nakita ko rin na one of the reasons why Akai was picked para at least mahirapan ng kaunti si Carl TZ whenever gagamit sila ng heavy spin to secure more objectives, specifically in the turtle and in the Lord side. Kasi alam naman nating lahat yung mechanical prowess ni Carl TZ whenever he uses this hero. But this time, si Matt, meron ng pantaboy, meron na siyang panlayo, and he can make his own play when it matters the most. And yeah, nakita natin dito, top 3 career most pick. Hindi pa rin talaga mawawala, no? Ang isang Beatrix. It's a tie. It's a tie. 36 and 36 para sa Beatrix and Claude. This is a throwback to at least season 9, 10, na Beatrix at Claude lang talaga pinipili. Pero ngayon, ibahin na natin ng kaunti because it's gonna be the Brody and the Beatrix na match up onto the gold lane. Very important dito yung nakuhang early poke ni Benny QT. Interestingly, hindi siya nakastrip. Yung madalas natin nakikita dito kay Beatrix, ang hawak niya dito is yung Rupture, yung additional adaptive penetration na hawak ni Beatrix alongside yung Assassin Emblem. Medyo masakit nga naman talaga yan sa early game, especially kapag hawak niya yung Nibiru. Oops. Pero si Kelra dito, nakikipagwan. Hindi, 2v2 tayo, boss. Chaknu and si Kelra laban kay JP at Benny QT. Kaya naman pala ang tapang ni Benny. Ang first item niya, Jerkins, is ginawa niyang leg plates. Nalugi sa poke si Kelra ng early game. So hindi niya ma-abuse yung level 1 to level 3 strength ni Brody versus Beatrix. This just means na paglabas ng laning stage, okay si Echo. Wala siyang problema sa mga lanes na kailangan niya i-resolve. Good way or good options for items para dito sa side ng mga Orca, which gave enough room para kay Carl TZ na mag-transition na dito sa pinakauna nating turtle sa laban, which is under. Oh, no. Pero heavy spin nagamit na. Nagamit niya. So, go signal ito para sa Echo. Kaya lang, pinakikipaghatakan din kasi dito si Chaknu. Habang si Ryota, papasok na si JP. Sanford is there. Ngayon, ang unang nang iba-burst, pero makaka-break at makakatakas. Wow! And at the rough waves, mula kay Sanji, double kill at Cordy, si makakuha din isa. Same with the turtle at ubos ang apat na members mula sa barangay. Sanji picking up the Naka, patapat agad in the first 2 minutes and 40 seconds of this game. Grabe. JP also manages to survive during that engagement. And grabe, si Carl TZ, by the way, nagmumultitask kanina. Phantom Execution, bumalik muna siya. Nag-Thorn Rose, nag-puncture. Tapos sabi niya, 400 HP, retry. Nailatag niya kagad. And at the same time, yun ang nagpropel sa Echo para makakuha ng mula sa dikitang gold gap. Ngayon ay halos 2,000 na ang hawak nila, and this is the best start if you're the Orcas. Yeah, actually, iniisip lang naman dito ng Echo yung heavy spin And nung nakita na nila, pero mamaya na kasi andun yung flicker and wild charge, hahatakan. At pumasok na si Mac. Andun yung heavy spin. Pero masyado pang malalim kasi masakit yung mga tira dito or atake ng Torre. Pero nandito na si Carl para linisin ang mga nagana. Pero si JP ang makakakuha ng kill. Tama ba yung nakita ko? Divine Judgment, tapos hinila rin ng Divine Judgment. Sabi ni, ang bilis ng daliri ni JP, sabi niya, huwag ka makulit, dito ka! Pagka Divine Judgment, may nakapatong na Divine Judgment. Hinila, parang naghilaan silang tatlo no? Oo nga Nagmistulang canon event yung ganap na parang pag hinila mo yung isa, kailangan may mahila ka rin. So may pagbawi na ginawa namang muli ang side ng Echo. Sanford and Ryota. Sanford's gonna go away with that split para makatakas siya doon sa Delubio. But again, this is a start. Carl TZ goes for the coin grab, and rotation is the name of the game para sa Orcas. Medyo, medyo pinaiwang 224 HP yung crab. Buti na lang meron pa siyang Thorn Rose, pero medyo cute yun kung nakuha ni Ryota, pero grabe strategic. Force retry lang yung gagawin niya rito. Grabe, ginugulo lang dito sa purple buff. Tapos si Matt, naparetry na ngayon. Papattern execution sana siya, pero may ipit. And nandun si Edo Max, sapat ba yung kanilang damage? Talagang pinagtulungan na ng apat na members mula sa Smart Omega at mapapatay nila si Carl. Kaso wala si Kelra. Wala yung gold laner. There is another
equalizer na nanggaling sa side ng Echo. A smart Omega. Ngayon na wala si Carl, there might be a chance na makuha nila tong turtle, lalo na walang retribution holder nasa side ng Echo. Pero wala ring retry actually si Man. Nga eh. Ngayon si Ryota, andun yung mga slams Uy! Oh, no! Pero walang tinamaan doon. Habang, ano lang eh, tibay lang dito ng Echo. Oh, force Tinitibayan lang nila ang kanilang loob. Ultimate ay nagamit na habang yung snipe mula dito kay Benny, pero di pa sapat yung damage. Ryota, sasapa si Sanford, andun yung knock-up. Diyan na si Pero Carl. walang tatama, nandito na. The Young Goat. Ikakite na nila dito itong turtle, pero dun sa itaas, si Kera ay tumatrabaho lang ha. This time, nagkaroon ng pambawi. Kahit pa paano ang side ng Smart Omega with the turret down, pero laban na naman. Rough Waves na gamit na. Very cutie makakuha ng kill. Oh! And Matt ang magwawagi sa hatakan at agawan ng pagong. They did a good job in waiting for Carl TZ to come back, pero retribution goes to Matt once again. Yeah, partida na stun pa nga si Matt doon from the glue. Pero I think na meron na rin siyang tough boots. So nagising siya before nagamit ni Carl TZ yung kanyang retribution. Dahil alam naman natin ang isang Akai ay madali geometry yan. Pero actually, hindi nga niya kailangan gamitin yung yung dabog. Oo. Ni-retry niya lang talaga sa harap ni Carl. And nandun yung mga pokes. Actually, may kita mo yung effort ni Sanford dito eh. Na i-box out lang, ipukusan lang dito si Matt. Pero talagang alam ni Matt kung saan siya pwesto eh, di ba? And it's a very good positioning na nanggagaling sa side ng Omega para pababain paunti-unti yung goal gap na meron tayo ngayon. But Sanford, tama kasi yung binanggit, Flicker's gonna be committed as well. Pero nakaipon na si JP ah. Sinakakaka na din si Ryota. Tumama doon yung mga Jabombits. Habang yung Petrify and Rock Waves. Benny Cutie with a kill. Habang si Sanford dito, magpaparamdam na rin with those slam. May equalizer muli. Grabe, meron pa palang isang Echo. E-connection. Connection, Ang lala nung smooth. Binate yung ulti, tapos petrify sa likod. Ayan na naman! And si Kel dito, Flicker nagamit na! Mapapasprint pa din si Sanford. Masakit yung damage para doon father execution. Habang Hard Easy dashing in. Makaka-out retry nagamit. Habang si Jack2 ay may ipit niya rin doon sa tatlong members mula sa Echo. Nandun na si Matt. Kakayanin ba niyang tibayan ng kanyang loob? Pero wala na siyang ultimate. Ay, actually meron pa siyang ultimate. Meron pa siyang heavy spin. Pero Torre lang muna ang pinuntirya ng mga Orca. Pero hindi pa pala tapos yan. Kasi Matt versus 3. Ngayon si Benny ay nandun na sa may badalikuran. Sisipat-sipat lamang at kakalma muna ang bagyo. Humanap sila ng paraan to make the extra initiation, but instead, sila pa ang nabaliktad, counter-punch at mukhang isang Torre na naman ang bumagsak doon sa may ibaba. Yung glue, sabi sa inyo, bawal makita mag-second skill. Oo Yung nga. Brody. Clinic erang kagad. Cannot be. You cannot use second skill when you're in front of a glue. Pagka second skill ni Kelra, flicker kagad sa may first skill. Eto na, it's my turn eh. Sabi niya rito eh. Pero maganda yung ginagawa ng Echo nakabasag dun sa may bandang ibaba. Ay, binigay. Same with the top lane. Pero si Carl, kaya lang ang problema, 5 members mula sa Smart Omega nakapalibot sa kanya. Sanji and JP dun sa may bandang purple buff. Pero si Sanford, na kanilang unahan, nandun yung Rock Waves. For the part, meron sa what damage with a spin. What? And Call easy with the retribution. Nandun yung heavy spin. Pero di sapat yung kanilang damage. Keray babagsak mula sa kamay ng mga Orca. Risky, wiki. Omega, this is an emergency. Nailatag na kagad sa sobrang dami ng mga ultimates na naibigay at nandun na. Si Carl pa rin yung nakakuha. Ikaw ang nagsayang, iba ang kumain. Habang nakuha ni Benny Cutie yung tower sa may top lane, tiwala kay Sanford at pati na rin kay Carl TZ. In terms of controlling yung turtle, napakalaking buy time ng ginawa ni Sanford. Nabuhay pa siya with the split. And again, yung entry point na sinasabi natin kanina with the Lancelot, hindi naman ito yung contest ng turtle. Sisilip lang to para tumonros retry. At biglang pasok lang talaga. And then, take turtle in front of Omega's eyes para matapos ang objective take na sinisimulan ng barangay. 6.6k na ang hinahawakan nilang gold Yan lead. naman si Sanji, may pinaplanong masama. Kera, andun yung Petri, inabutan pero hindi sakto dun sa gitna. Yan na naman! Sanford, hindi man sakto yan. Mapapasplit-split ako at masasampahan dito si Kera. Ngayon, susubod na ang kumunahan ng Orca, kaya lang nandun yung wall. Eto, Max with a kill. Carl TZ, bumasag lang ng Torre dun sa may bandang gitna. May ibig JP dito. Pero may penalty habang si Sanford dito tuloy-tuloy lang sa kanyang split. Ngayon si Matt, mapapa-heavy spin. Pero nasampahan siya din ni Sanford. Ngayon, puncture. What? Oh Phantom my execution. goodness, Carl! Pero nandun yung ultimate mula dito kay Chakno, kaya lang hindi sapat. At ang buong koponan ng Echo ang lumamang. Tatlong bagsak sa barangay. Si Carl gumawa ng miraculous play in that moment. Pero si Sanford yung split niya.
Grabe. Binabato niya yung heavy spin, nilalatagan niya yung mga dadaanan sana ni Matt. Naglaki ng checkpoint. Alam mo yung mga nilalaki na cones? Oo. Pwede na ngang skin ni Glue yun eh, yung cones. Yung ons para coach. Oo, nilalaki niya. Bawal dumaan. Na- na- Nakita mo pre. kanina, palyado yung repetry. Ah. Nagamit yung rough wave. Half HP. Hindi ka agad nakapag-flicker si Kelra kasi may stun na kagad nakasurod mula kay Sanford and flicker pa niya yun. Oo. Bawal ka talaga tumakbo dito kapag marksman ka sa glue. My goodness, Sanford, mayroong crowd control. JP and Sanji also having the same thing. May Petrify pa nga na hawak yung Kadita, so there's so many things na kailangan nalalahanin ng Omega, and this ballooned into an 8K gold lead. Sanford. Wow. Grabe yung ginagawa dito ni Sanford. Siya lang mismo mag-isa yung humahawak doon sa Wala. Lord. Habang nandito na si Carteasy, Naku, siya! pinatikim lang muna niya mga Oh! nasa low! At babagsak din si Tito Max. Double kill para sa kupunan ng Echo. Predicted yung wild charge. Wow! Men, na pre, yung hypotenuse, hindi ko na alam kung paano ko Si i-explain. Sanji! Sanji dito Petrify and Rockwave, pero nakasampa din itong si Sanford. Oh! At talagang inilatag lang doon sa Renner's Apathy. Sabi ni Sanford, tangka pero marksman ka din. All-out defense turned into offense, and yung hinawakan ni Sanford kanina, pinakinabangan naman ni Carteasy getting one more Lord. The first one in the game na mapupunta sa Orcas. Galit na galit si Sanford sa mga marksman. At gustong manakit midnight. Nakalagay kasi sa description eh, tank marksman eh. Pero tingnan mo naman. Hindi pinakawalan eh. Ay, oo nga no. So marksman ka pa Marksman din si rin. Edith eh. Oh, Sabi ni Sanford, hoy, huwag ka makulit, kasama ka sa description. Pag bumaba siya dun sa Transformer, automatic na, alam mo na kagad na may kalalagyan. Kinutungan si Madam Edith eh. Oh my goodness. May checklist talaga eh at nakalista. At kung papansinin natin ang Echo ngayon, napakaganda ng kanilang posisyon. Smart Omega ay kailangan bumawi rito. Now, purple objective. Nakuha ni Carteasy na dapat sana ay kay Matt. All shockwaves na nanggaling sa turret ay nawala, pero doon nakap. Uy, buti may nakap. Kaya lang si Shakto ay may ibig. Pero si Carteasy ang uunahin with a heavy spin. Kulang ng isang members dito ang mga Orca. Pero sabi ni Sanji, hindi na Oh my kailangan goodness! niya. Ito na yung slam. Habang split. Ito baka sa kanya magiging target dito. Meron pa sila mga minions. Penny Cutie free hit lang. At Oh! pagpasok niya with a flicker. In this time, Torre lamang ang kanila magiging punteriya. Shotgun! Apat na members mula sa Smart Omega ang buhay pa rin. At si Sanford lalayo na muna. Ang Echo ngayon ay may 11K gold lead. Pero babagsak yung gitna at ibaba. It was a good start. Nakapagsimula na sana sila na nakuha nila si Carteasy as of that moment. Pero ang daming nawala sa kanila in that skirmish. Ang ganda ng ano eh. Again, ito yung commitment na nakita natin kanina. Medyo wala lang kasi flicker si JP. Pinilit na yung Divine Judgment. Nahuli naman nila si Edith. Nabasa naman nung swimming pool. Pero hindi naging enough. And unfortunately, naipit din si Carteasy sa may bandang loob ng third and they were able to take them down. Pero again, yung connection, yung connection na meron, yung San duo, yung swimming pool na nilatag ni Kadita, may kasamang glulets. Oo nga eh. Tsaka, isa pa doon hindi sila pumapayag na walang kapalit eh. Ito yung eco-lateral. Ay, wow. Pinilit ko lang, sorry na. Hindi, pero tama naman. Pero tama naman, di Tama ba? Hindi naman. sila pumapayag Eco-lateral. Eco-lateral. Kasi may kailangan bumagsak. Yeah. Hindi Oo. pwede na na-damage kami. Ang Hindi tawag pwede doon na ay walang mangyayari. Eco-lateral damage. Tama. Yeah, Yan yeah. yun. Galing mo. Yan yun. Oo. Na-build up natin yun. Hindi ko dapat, hindi, tutuloy ko na Nagawa dapat. Kaya natin. lang, natawa ko eh. Oo, Pero, tama. Pero lala nung San duo doon. Ibang klase. Parang tapos na dapat yung team fight. yeah. May nabasa lang. Isa pa po, may isa pa, isa na-ocean- pa. Round 2 eh. May na-ocean oddity lang. Oo. Tapos may kasunod na slam. At saka men, yung impact na meron kang petrify na kahit anong mangyayari, once na magamit ng glue, yung crowd control skill niya, kailangan mo ng flicker para makatakas. Pagka-flicker mo, pagkatakas May kasunod eh. May kasunod pa. Alam mo yun, imagine nyo yung dinedescribe ni Hansa. Ah. Kunwari, hinampas ka ng slam. Ah. Tapos flicker niya. Kahit i-flicker out mo yun, may first skill, second skill yung glue. Oo, may kasunod. May Walang Kadita takas. pa. Walang takas yun. Ay, by the way, shoutout kay Okay, Madam sige Chantel. na. Ayan, Madam- ayan. Dun, dun, Ayan, oh. dun, dun, dun. Isa pa, dali, bigyan na. 1, 2, 3, go. It really hurts. Hindi na. 1, 2, 3, go. Dun, 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 dun. O, di ba? Ay, nako.
Kailangan natin huminga. Hinga. Mapapahinga ka na lang talaga. Yung Echo ay hindi tayo pinagpahinga. Hindi rin pinapahinga as of the moment ang Omega. Although, again, they're finding some sort of pick-off naman. Yes, Na yun, yes. yun yung mahalaga for them na si Matt nakakahanap ng paraan para mag-set up sa kanyang mga kakampi. Although, there are sometimes na medyo kinukulang talaga sila sa damage output. Tsaka kung clear wave ang pag-uusapan, kahit pa paano meron na naman silang sabay or makakasabay naman sila dito. So I think isa sa mga kailangan nilang gawin ito ay ilaban under the turret. Kahit wala lang silang toro doon sa may gitna Isa na at lang. sa may bandang ibaba. Pero kailangan nilang gawin ito. 90 seconds pa naman bago mabuhay yung next objective. So feeling ko sapat na window pa na para sa kanila eh. May nakatutok na sniper si Benny. Pag bitaw, may narinig ako sa ganda. Oh! Kala mo na, at nakadaples. Dumaples Ah. pero hindi naman lumanding. Tinamaan ng hangin. Tinamaan Yan. ang Pero hangin. yung tawag dyan ay warning shot. Huwag Warning kang shot. lalabas. Tama. Subukan mong lumabas. Pero Pero- gusto ko yung full item na si Benny Cutie pero ayaw pa rin niyang bitawan yung steel leg Steel leg plates. plates. Physical damage defense, di ba? Physical defense. Oo. Pangbawas pa rin naman, pang mitigate ng damage output. Pero ang nagiging problema kasi dito ng Smart Omega, hindi nga nila mahawakan si Benny. Yes. Kasi again, similar problem with game number 1. Ang problema nila, si Sanford at si JP. There's so much in terms of initiation, sustain, even JP can make a way para makapick off siya ng isa. Andun yung 1, 1, and 11 na KDA na hawak ngayon ni Daddy JP and a Flicker. Divine Judgment, yun lang ang kailangan para makakuha siya ng isa at posibleng tapusin yung larong to. Ito na yung freeze map. Yeah, ito na yung ginagawa nila. Kasi mapapansin natin, ang ginagawa nila ng Echo dito, hinahantay na lang sila lumabas. And tingnan mo naman yung gold earned, no? Mas malaki ba yung gold ni Carl TZ? Hindi nakakapagtaka eh. Galing doon sa kanyang KDA and damage dealt. Di na Wow. ayaw na nga niya daw maging player. Ayaw na. Although hinahabol niya, di ba, yung most assist at most tank damage. Pero yung daliri niya nagsawa eh. Sabi niya, Coach, balance! Oh, sabi niya, Paisa lang. top 5 naman ako eh. Oo, Pwede na muna ako mag-side quest. Nandun na eh, no? Ando naman ako, pero ngayon, kung silang gagamitin, they're gonna look for someone here. Pero mukhang ika-cancel nila yan. Disiplina ang papairali ng mga Orca in this matchup. Although, this is a resource na nagamit na nila. Si Matt ay nag-aabang. Si Sanford, dire-diretso. Idiota, hahatakin na nila! Pop yung immortality! Ang tanong, makakatakas nga ba? Hindi! Kasi si Carl TZ ang unang pipirma ngayon. Carl TZ at ang buong kumuna ng Echo iatras. Pero may pagbawing hatak. Nandun yung rope wave. Oh! Same Wala rin, with that heavy spin. Pero Naku! sa gitna! Sa gitna! Sa gitna! Sa gitna! Si Danny Benny! Benny! Boss! Si Danny Benny! Benny! Tatapusin na nga niya! Andun yung pagbibase Ano? ng Flicker ay nagamit din! At tuloy-tuloy ang win streak ng mga Orca! Echo next!